And we're on. Check, check. Oh yeah. You know. Hello sa 2 viewers. Suave, baby. Suave. Batiin ko muna. May nag-comment agad. Kuya Ikoy, shout up sa'yo. Jack Latumbo. Hello sa'yo. Salamat sa pagtapos. Sino nag-comment? Jack Latumbo. Dati kong office mate yan sa One Tricks na. Pa-shut up sa'yo. Shout up sa'yo. So, musta? Ayos lang. Weekend. Sabado. Bukas nga pala. San? Mother's Day. Yes. Binabati namin lahat ng mga mother around the world. Special shoutout sa aking mother, sa nanay ko nasa Qatar. Leticia Mamaklay, I love you so much. Thank you for being the best mom in the whole world. Ayun. And shoutout ko na din sa mga aunties natin, kay Auntie Nenet, Auntie Nenet, Bebe. kay Auntie Bebe, happy Mother's Day din. Sa aking mother-in-law, Maki, happy Mother's Day. Yes. Kay Takim, happy Mother's Day din. Basta sa lahat ng mga friends natin, families na mga mother, Omsim. happy Mother's Day. Yes. Si Nico boy, si Nico, nag-comment si Nico. Yes, si Nico Andrew, ano to? Bob Halbuena. Albuena. Shoutout sa'yo, sir. Yan ang pinaka-poging pinaka-poging mentor sa DRI. Agad to, makiulo. Lumaki ulo. Makiulo yan. Baka Ayan, Nico. ayun ang ating Ryan J, rock and roll daw, rock and roll sa dyan, Chong. Mag-ingat kayo lagi dyan sa lugar ng mga Arabo dahil mainit dyan. Hello Bati din. ko na Antoinette. Yes. Hello We love you so much. Tsaka sa mga employee ng Barnet Hospital sa United Kingdom, sa UK. Ayun, total magma-Mother's Day. San, anong masasabi mo? Anong mga pinaka most memorable na time mo with your mom, with Auntie Blessy? Kadami yan. Siguro ang pinaka nami-miss ko yung mga sermon moments. Sa generations ngayon, malamang nasa point sila na nauumay sila sa mga sermon, galit-galit, sa pag-strict ng mga magulang. Tama nga, sabi nga ng mga magulang na mamimiss nyo pag nawala ka. So, sa mga hindi nakakalam na wala na po ang aking magulang, kasama niya na ang aking Panginoon. So, Ang iyong mama lang, hindi magulang. nanay pala, sorry. Akala ko magulang. Ayun, tsaka yung mga luto niya, yun yung mga namimiss ko. Kasi, pwede mo siyang gayahin, pero yung lasa mismo, paano yung ginawa yung pagkain. Mahirap gayahin. Paano yung nilagyan ng puso yung pagluto. Ikaw, kuya, Suabe. anong bang memory mo with Auntie Beth? Ako kasi basta tuwing uuwi siya basta mga masasayang memories ko with my mom is kapag uuwi siya pag magbabakasyon. Kahit nung wala nang bata ako, 'di ba, ng mga bata tayo, pag dadating na si nanay sobrang excited, 'di ba? Halos isang buong pamilya tayo, pupunta tayo sa airport, magsusundo. Isang buong angkan, 'di ba? Magsusundo tayo sa airport. Oh yeah. Naka-jeep. Tapos yun, basta lahat, mamasyal, magsisimba, yung mga simba yan, mga nilulook forward ko pag nandito nakabakasyon si nanay. Yung mga simba, yung magluluto siya. Na-miss ko yung mga paras kasi sila mostly ng luto ni Lola. Uy. Si Lola kasi
yung pagkain niya na niluto niya, mga weakness ko din talaga yun eh. Speaking of Lola, miss ko rin yung luto niya ni Lola na adobo sa gatang manok. Oh, yun. Tsaka meron yung gata lang talaga na manok na may papaya. Yun yata yun. Sinanay naman ang namimiss ko yung adobo na may luya na baboy, suabe. Yun. Nay, Happy Mother's Day sa'yo. Happy Mother's Day sa'yo, Nay. Mag-ingat palagi. Inumin ng mga gamot. Mahal na mahal ka namin ng mga bata. Oh, I love you so much. Happy Mother's Day. Anyways, basa tayo ng mga comment dito. Sabi ni Ryan J. Naalala ko nung Ryan J. Malu, magmumug daw ako ng holy water. Sabi ng mama mo. Bakit ka pinagmumumog ng holy water? Siguro bastos ka. Ano ka na... Ayan, si pareng Dan Gerald Gravella. Gusto ko nga sanang i-join yan si Gerald today. Mamaya discartean natin. Tingnan natin kung anong pwedeng gawin. Kasi hanggang isang link lang sa no? Hanggang isang link lang eh. Kasi, Gerald, for your information, ginagamit namin Happy Screen Labs. And yung mismong app, isa lang nag-guess ang kailangan, ang pwede lang pasok. So, kung gusto magdagdag, syempre, magbabayad ka. And wala pa tayong budget. Hindi pa tayo. Uy, igigess daw tayo niya ni Gerald. 4,000 TikTok followers yan. Igigess daw tayo niya ni paring Gerald. Mag-isip ka na ng pag-uusapan natin, Je. Pwede naman akong pumasyal. Pa-send ng mga software. Sige. Send namin sa'yo siguro after nito. Live natin. Send na lang via WeTransfer na. So, yun. Anong pinagkabala mo itong Friday and Friday, wala. Pahinga, tulog. Nood lang ng TV. Ng Netflix, ng Prime. Yes, Amazon Prime. Baka naman. nangangamoy restricted. Bakit? Ikaw, ano namang mo? Ano namang pinagkabalaan mo? Nanood ako ng Planet of the Apes. Pinagkabalaan ko ito. Friday. Napanood mo na? Hindi, itong bagong Kingdom hindi pa eh. Pero sino ba iba yan? Ibinalikan mo lahat? Hindi, yung lang, yung 2000 yung kay James Franco until 2007. Yung trilogy ayun nga, binalikan mo yung mga yung huling tatlo. Pero gusto ko panoorin mo yung kauna-unahan, San. Huwag yung kay Mark Wahlberg, Huwag yung kay Mark Wahlberg. Pero kasi, based sa chronological order ng Planet of the Apes, parang advanced na daw yung episode na yun. Pero, doon kasi talaga nag-umpisa yung sa Planet of the Apes na yung yung luma, hindi yung kay Mark Wahlberg. Iba kasi yung story nung kay Mark Wahlberg. Yun eh. Parang yata itong kay Mark Wahlberg, parang reboot yata nung 19... bali reboot siya, pero inibay nila yung story eh. Pero yun talaga yung yung lumang Planet of the Apes yung 1968, yun talaga yung pinakamaangas na itong showing na Planet of the Apes, parang 300 years na yata after nung trilogy niya. So, meron na siya sa streaming apps, third-party streaming apps. Ang nangyari kasi doon sa Planet of the Apes na yon, yung 1968, siya, astronaut siya, tapos parang meron siyang voyage outside. May pupuntahan siyang parang, hindi ko alam kung anong planet siya pupunta. Moon lang ata siya pupunta para mag-voyage. Tapos nasira yung spaceship. Bumagsak siya sa isang planet na puro monkey, puro ape na nakakapagsalita, tapos parang modern apes na. Tapos gusto niya nang bumalik sa totoong planet niya, di inayos niya yung yung spaceship niya, ganun. Nung paalis na siya, paakyat na yung spaceship, bumagsak ulit sa hindi pa na masyadong nakakaakyat, bumagsak na sa tabing dagat. Tapos paglakad niya konti, nakita niya yung Statue of Liberty. So parang ang twist nun, hindi, yung regular na Statue of Liberty.
Ibig sabihin, no, wala talaga siya sa Planet of the Apes. Nasa Earth talaga siya all time. All that time. Mm. Medyo, ewan ko, siguro, subukan ko siyang panoorin. Pero kasi, nung itong sa Kingdom of the Planet of the Apes, parang, hindi ko alam. Siguro, na-disappoint din ako dahil in-expect ko may karugtong siya. And yung karugtong niya is parang related pa rin sa trilogy. Parang malayo na siya. Ano na, parang years na ang lumipas. 300 years. Pero, Patay si Caesar. hindi na si Caesar ang king. Hindi na. Bali yung Feeling ko panibagong trilogy yan. Tapos parang idudugtong na nila yan dun sa unang-unang movie. ang kontrabida, ang pangalan niya, Proximus Caesar. Basta hindi ko na alam. Basta hindi ko na alam kung baka parang medyo nawala yung interest. Siguro dahil cinema copy pa siya. Pero we'll see. Pag malinaw na, try ko ulit. Pero siguro yung 1968, try ko siyang panoorin. Siguro after. Pero kasi yung weird din dun, Caesar din ang pangalan din sa 1968. Hindi ko alam kung related ba yun sa Caesar na itong trilogy niya. Baka malalaman natin yan sa mga susunod pang movies. Oh, yeah. Ayun. Balita ko umulan dyan. Oh, yeah. Malakas ulan dyan. Ang weird dito, hapon pa siya nagsimula umulan. Siguro mga alas 7 yata ng gabi yata, mga 9. Tapos, parang magdamag siyang umulan. Tapos umaraw ulit. Tapos, ito siguro mga 5 or 6. Mga 5:30. Yun, umulan na naman. Hindi mo na mapipitik ang panahon talaga naman. Iba na. Siyempre, yan nga yung yung tinatawag nila ngayon na climate change. Diba? Climate change yan eh. Hindi kagaya basta nag-iba na yung pattern ng iba na yung pattern ng climate ngayon, no? Di ba sobrang nagbago na. Umaga. Kasi once sumikat ang araw alam ko hanggang 10 eh. Hanggang 10 hindi pa yung araw eh. Pero ngayon, hanggang 8 na lang yata healthy ang araw pagdating ng 9 yata, delikado. So sobrang kasi ang pinagmulan talaga niyang lahat ng yan yung climate change mismo. Ang pinag-uugatan niyan yung global warming. Ayan talaga niyan, yung global warming. Yan isa yan sa mga sa katotohanan ngayon na mahirap harapin. Yung meron nga ako nabasa last time na parang parang 100 years from now, few years from now, inhabitable na ang Earth. So ibig sabihin, hindi mo na, parang imposible nang mabuhay sa Earth. Tapos nagbabasa ako nung 'di ba binasa ko yung document na yun, yung post na yun. Nakakatawa yung mga ibang nagko-comment na na kesyo 100 years pa pala hindi na ako buhay noon, na kumbaga hindi na natin problema yun. Kaso ang problema, syempre, yung mga next generation natin, 'di ba? Sila ang haharap diyan ng matindi. Yun yung nakakatakot doon. Parang medyo may mga times na napapaisip na ako na ano na mangyayari sa mga susunod na generation. Ayun na nga, yun ang malaking katanungan dyan. Kung siyempre since yung climate ang number 1 na maapektuhan dito sa Earth, isipin mo gaano kamahal na magiging pamasahe puntang Mars if ever natirahan posible nang tirahan ng Mars, diba? Parang paano na yung mga may paano sila makakalipat ng Mars? Tapos true. Diba nauuso na kasi yung mga battle plan na hangin. Ang weird nga nun eh. Talaga ba? May ganun? Hindi. Meron. Sa Japan, no? Sa Japan may hilig gumawa ng ganyan eh. Oo, mga battle plan na air. Nabibili na rin pati hangin. So, dumating na ba tayo sa point na pati yung paghinga kailangan mo ng bayaran? Yun ang matindi doon.
Tapos Yun ang matindi doon. yung regular na hangin na hinihinga mo, parang hindi na talaga siya breathable na parang parang nasa outer space ka na pag tinanggal mo yung gas mask mo, tutubuan ka ng mabutig-butig na. Tama. Ganong ganong kasi Totoo. experience. May pelikulang ganun eh, na ano, 'di ba? Pag tinanggal mo yung mask mo, biglang may marami tumutubo sa yung mga ano, tapos sasabog ka. Parang may napanood akong ganun eh. Pero parang parang napanood ko na siya pero hindi ko lang siya ma-recall ng maayos kung ano. Na dahil diyan pa naisip ko bigla yung ano, yung kanta ng Asin. Alam mo yung ano, kanta ng Asin na masdan mo ang kapaligiran. Totoo. Alam ko yun. Biro mo sinulat yung lyrics na yon, sinulat yung kanta na yon ng Asin. Anong taon yun? Tagal na nun. Ba parang 70s yata ang Asin eh, no? And masasabi ko nung time na yun, okay na okay pang ang mundo. Oo, 'di ba? Na iba pa dati. Pero yung sa pagkakasulat ng ano, nung lyrics, parang ng mga panahon na yun, nararamdaman na unti-unti nang dumudumi ang mga paligid, no? Hindi ko alam kung kung ang hirap kasi magsabi na parang nabobobohan ako sa mga tao. Masabi mo rin na may mga matatalino rin na mga tao. Kasi nasabi kong matatalino kasi parang nape-predict na nila. Gaya nga nung basang bansa yun na global warming is coming. Tapos dinedma lang siya ng senators. Tapos dati parang yung mga senator sa US, dati hindi masyado pinapansin niya na parang tinatawanan lang nila kasi wala nga namang kasiguraduhan na talagang may global warming na nangyayari. Tapos yung talino, yun nga, yung Asin, sabi mo yung Asin. Tapos may mga iba ring tao na nakapag-predict. Pero, alam mo, since na medyo medyo nararamdaman na ng taong global, dapat, di ba yung kasi isa sa mga number one na cause dyan is yung mga pabrika, yung mga coaching na dudumi yung makina. Hindi ko alam. Medyo hindi ako masyadong hindi ako magaling sa mga kotse-kotse na yun. Pero 'di ba, ang diesel isa sa yan, nagko-cause ng maduming hangin or maduming usok pag mga sasakyan. Well, kahit naman anong usok actually, kahit anong usok na maitim na maduming usok, lahat yan nakaka-damage ng natin, ng ozone layer. Hindi man ganun kalaking damage ang nadudulot ng mga maliliit na usok na yan. Somehow, meron pa rin epekto yan. Hindi lang sa ozone layer, pati sa ating mga tao. Syempre, nalanghap natin yan. Kaya nga pilit pinupush yung di ba? Yung mga sasakyan na di kuryente. Na sabi, yun daw, isa yun sa mga makakasave ng ng environment natin. Sana may no? Yung isip ko ngayon na parang basta may palabas akong napanood na ni-repair yung earth. Sana may maka-invento nun na ipapadalang siya. Tapos sa lagyan, titirahin niya na parang laser. Tapos yung yung ozone layer, kakapal ulit. Sana may mausong ganun. Pero ang pinaka nagdudulot talaga ng global yung global warming na yan, ng climate change na yan, yung nagbo-burn ng fossil fuels. Yan ang pinaka main cause niyan. Kaya tayo nagbo-burn ng fossil fuels kasi nag-generate ng electricity. Kailangan yun sa pag-generate ng electricity. Mostly halos lahat ng bansa ganun. Ewan ko lang ang Philippines Hindi ko alam kung paano tayo specifically nag-generate ng electricity. Pero mostly mga malalaking countries kagaya ng US, ng Europe, ganyan. Lahat yan nagbo-burn ng fossil fuels para maka-generate ng electricity. Hindi na rin kasi ngayon 'di ba dati mostly sa dam lang, yung ng dam para magkaroon ng kuryente. Ngayon sa dami ng facilities hindi na uubra yung mga ganun. Kailangan mas malakas na ang pagmulan ng kuryente. Minsan ang talino rin talaga,
nakakasira. Oo, actually tayo din naman mga tao din naman na nag-cause ng 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 global warming, ng climate change. Ngayon, ang naisip ko lang diyan na paraan, kunyari kasi hindi naman na maiwasan 'yun Kailangan natin 'yun sa daily life natin, yung ang kuryente isa yan sa mga importanteng bagay, 'di ba? Siguro yung na lang, yung somehow maging aware ang bawat isa na kahit yung mga simpleng pagtatapon ng basura. Kunyari, 'di ba sa kunyari drive kang kotse, Oo. meron ako nakasabay nung minsan sa SLEX ko ata yung nakita na sa unahan ko. Nagbukas ng bintana, tinapon yung ng Coke, yung ng soft drink, sorry, yung galing sa fast food, tapos siguro ubos na tinapon, gano'n. Yung lang, yung maging aware lang tayo. Minsan Tapos kasi yung pagtatani, mahirap kasi just mga pagtatapon na yung feeling entitled yung mga tao. Sobrang dami Oo. ng yung feeling entitled na Oo. lalo na Tama. yung mga ini-small nila yung mga kapatid nating mga sweepers, syempre. Sabihin nila, isang Mm. basura lang naman yun, di man makakapekto. Yung mga unreasonable excuses. Oo. Isang piraso lang naman Tama. yun, buti sana kung itong isang piraso na to, makakasira na agad to. Minsan doon ka mabwisit. Kasi yung may mga spray din na Ay, oo naman, yung CFC ba mga yun? spray. Yan, Sa mga bagong nagjo-join, nag-watch ngayon ng live podcast, ang pinag-uusapan po namin ni Ikoy ay tungkol sa global warming. Sobrang init kasi. Sobrang init. Grabe yung init. Pero hindi na masyado ngayon no? Nitong mga nakaraang araw. Oo. Pero mga 2 weeks ago, grabe yung init. Parang Partida yan na wala pa tayo sa Metro Manila. Ako dito sa Calamba, Laguna, may hangin, may dito sa labas ng subdivision namin mapuno pa. Pero paano na lang yung mga nasa Manila, 'di ba? Paano na lang yung mga nasa slum area na dikit-dikit yung mga bahay, 'di ba? Sobrang na 'yon. Parusa na siguro ng init ang nararamdaman. Totoo. Well, di rin natin ma-predict kasi yung tita nga ni Esme, yung So Good sa hospital, nasa Bicol na to Tapos, napapaligiran sila ng mga puno, ng mga palay. Di mo rin masabi yung panahon. Inatake pa. Kaya sa inyong lahat lagi, hydrate yourself, maligo. Kung naiinitan, maligo, uminom ng tubig, uminom ng gamot kung meron kayong maintenance. Hindi mo masabi ang panahon ngayon. Totoo. Nakakatakot. Ang dami kong nakikitang lumalabas sa newsfeed ko ng mga namatay, mga dahil sa sobrang init, na heat stroke. Alagaan ang sarili, yun lang ang masabi ko. Ito napanood ko lang recently yung, kung alam mo yung kanta na shotgun, ganja. Yan. Namatay din, atake sa puso yun. Stroke din yan? Parang natake sa puso, ito dedo. Kayo, mag-ingat kayo dyan sa 3 viewers natin. Mag-ingat po kayo sa inyo. Kung wala kayong gagawing importante sa labas, sa loob na lang kayo ng bahay. Hindi na biro ang init ng panahon. Pag-usapan lang natin yung climate change kasi grabe talaga yung init na tinudulot, no? Ng mga Pero, ngayon. Isip ko, dahil nga, ewan ko sabi ko na to kanina. Pero kasi diba, nagiging main cause nga yan, paprika, ba't hindi na lang kaya mag-imbento na yung lalo na yung mga pabrika na yung sa bagay. Na-realize ko lang kasi, tuloy ko na yung question ko. Ba't yan ang gumawa ng pabrika na hindi nagkakos ng mga usok-usok? Pero kasi syempre, parang sagot ko na din tanong ko. Kasi parang more cost. So, malulugi yung mga kumpanya kung parang magde-develop ulit siya ng panibagong process na hindi makakapit. Mostly kasi ng mga pabrika gumagawa ng mga specific products, mga materials, gano'n, di ba? Mostly naman nagamit sa mga ganyan ay mga plastic, mga bakal, which is lahat kailangang tunawin. Yung, syempre, pag nagtutunaw ako ng mga bagay sa chamber, kung saan mo man ginagawa yun, naglalabas yun ng usok. Oo, pero alam mo yun,
since madami rin naman nag-iimbento ng mga, tulad yan, sa kotse, nakapag-imbento ng e-cars. Yung mga bagay na naiimbento para makatulong, nakatulong na hindi mabutas tuluyan yung ozone layer natin. Ba't hindi sila mag-imbento, lalo sa mga pabrika, na malesen yung gastos, malesen yung Tama. tusok na makakapal. Yun lang, mga curious, lang. Kasi matalino ka na rin naman na eh. Ba't di mo sagarin yung talino mo? Well, hopefully, malay mo, someday, sana hindi pa huli ang lahat. Sana, hindi pa sobrang sirang-sira ang mundo. Totoo. Makaisip na sila ng paraan kung anong gagawin. Oo, no? Kasi, sayang eh. Sayang yung mundo pag tuluyan na nasira. Biruin mo, papalabas yung Deadpool. Diba? Ang daming mga Deadpool na ipapalabas. Tapos, di ka makalabas ng bahay nyo kasi sobrang init. Diba? Oo, sobrang init. Masaya mabuhay. Grabe init. Masayang mabuhay, syempre. Pero paano may Tsaka, di ba, at least sana yung mga susunod nating generation, yung mga kaapu-apuhan natin, hindi na tayo eh. Di ba? Wag na natin isipin yung atin. Yung mga next generation na lang, yung mga kaapo, magiging apo natin, apo sa tuhod. Sana meron pa silang Sana meron sana pa hindi silang puno. Sana hindi dumating sa panahon na na-extinct ng humans. Biruin mo, di ba, yung grasa nga napipeke na, mga halaman, napipeke na, meron ng plastic na. So, imagine mo, in the near future, pati puno, pinaplastic. True. Yung, minapanood din ako si Taylor Swift. Di ako Swifties nga pala. Natuwa lang ako kay Taylor Swift kasi sa Singapore, parang nung unang visit niya sa Singapore, may nakita siyang part ng airport na parang puno. Tapos parang sabi niya na sana wag putulin. Parang gano'n. Tapos ginawa yata ng Singaporean chirurut or government. Parang inalagaan nila yung puno sa loob ng airport na yun. Ngayon, I'm not sure kung airport ba siya or mall, pero parang nagkaroon ng parang mini forest sa loob ng mall. Sana ganun ang mga tao ngayon dito. Hindi lang sa Singapore, pati sa Benin. Naging environment friendly. So, ayun. Wala, napagkwentuhan lang namin para sana maging aware man lang ang lahat na somehow bilang individual, alam natin yung part na kailangan natin gawin para makatulong man lang tayo sa pag-save ng ating mundo. Kahit sa mga maliit na ngayon, paraan. meron ako mga maliliit na paraan lang. Ngayon, San, meron akong itatanong sa'yo. Meron akong matinding tanong sa'yo. Diba? Magsusway tayo ng topic. Okay, kasi basta yung mga natutunan nila sa atin today for global warming, sana ma-apply natin sa buhay natin. Meron ko siyang pinapakinggan kahapon na lumang radio show. Tapos nagtatanong sila kung paano malalaman kung kunyari ikaw meron kang kausap na girl o kaya boy, kunyari girl ka, may kausap kang boy, paano mo malalaman sa pinapakita niya sa'yo kung ang tingin niya sa'yo ay tropa o ang tingin niya sa'yo ay may mali siya? Medyo may kahirapin tanong ngayon. Pero sige. Subukan natin sagutin yan. Sa mga nakikinig, pwede kayo mag-comment. Testing natin yung mga 6 viewers. May katanungan ng play. Kayo personally, di ba? Paano kayo magpakita na, kunyari may kakwentuhan kayo, kakwentuhan nyo, kung tropa lang, paano kayo mag-act? Kung may mali siya para sa inyo, paano din kayo mag-act pag may kausap kayong Diba? So, parang, paano ko magre-react kung yung, let's say, yung si girly,
Hindi, ikaw, personally, paano kung type mo? Kunyari, may type ka, di ba? Kunyari, Mm. si Kat, nung first time mong nakakwentuhan, kung anong style mo ba? Kung paano ka kumilos na parang, syempre iba yung kilos mo pag tingin mo tropa lang yung kausap mo. Iba din kapag alam mong type mo may mali siya ka, di ba? Anong difference? Anong difference? Di, sa akin, pag alam kong trip ako ni girly pag Hindi ikaw, as ikaw. pag Sige, ako, may sige. gusto, Nagigets ko yung sinasabi mo. pag ako, Hindi, sige, sige. ako ba? Ako kay girly o si girly Sige. sa akin? Parehas, sige. Magbigay ka ng magbigay ka ng sample. Pag si girly towards sa akin, parang nagbibigay siya ng more time. Kasi pag tropa, pag alam niya ng tropa lang, kailangan may kasama, it's either may kasama kayo, kayong dalawa. I mean, for example, si girly, may kasamang friend. Tapos sa part mo, kailangan may kasama ka din siya. Niyaya ko si girly, sabi, uy girly, tayo, lunch tayo. O sige, tara, sabi natin si ganito tsaka si ganyan. Yun, medyo yun. Ibig sabihin nun, tropa ka lang, na? Tropa ka lang. Friend zone ka na. Tapos, pag tinatawag ka ng kuya. Yun lang, no? Matik yun, pag tinawag kang kuya. Pag tinawag kang kuya, matik yun. Friend Matik zone ka yun, na. matik yun. Tsaka, ano ba? Pag base sa mga na-experience ko, parang nagpapakilala agad siya. Ay, parang nagpapakita siya ng interest na may interest siya sa iba. For example, si girly, sabihin sa'yo ni girly na, uy, crush ko si ganyan. Ayun, ibig sabihin ng friend zone ka na. Next ka na. Ano ka na? Goodbye ka na. Ganun yung, Ikaw. Paano kung ikaw naman? Pag ako? Ikaw, paano ka paano ka kumilos kapag yung kausap mo, tropa lang? At paano ka din kumilos kapag, interesado ka dun sa kausap mo? Shit, parang hirap na tanong yun. Nagpapawisan ako. Hindi ko ma-differentiate yung tropa sa akin. Siguro, same lang din na, for example, pag tropa lang, parang less time. Hindi ako nagbibigay ng buong oras ko sa'yo. For example, si girly, niyaya ko na, uy, tara na tayo. Starbucks tayong dalawa. Sabihin ko, sige, may ginagawa, busy ako. Pero wala akong ginagawa. Tawag ko na pero wala naman ako. Ikaw. Pag may niyaya ka bang mag-Starbucks, kunyari, may niyaya kang niyaya mong mag-Starbucks, ibig sabihin ba nun, type mo na agad? Pag ikaw mismo, as Ikoy. Oo, ibig sabihin ba nun, interesado ka? Gusto mo ng time sa kanya para parang getting to know more sa kanya. Na kayong dalawa lang mismo yung nakakarinig, nakakaalam. Para sa akin, there's something, may balak na yun. Speaking of may naalala akong kwento dyan. Kasi nung papasok pa ako sa Fairview nun, parang hindi ko alam, maganda siya eh. Chinita, maputi. Tapos, parang walang nagkakagusto sa kanya. Siguro dahil walang nagkakagusto sa kanya dahil panex siya. Parang panex. When we say panex, parang pinipilahan siya ng mga birthday siya. Madaling. Kumbaga madaling magpalit ng boyfriend, gano'n. Madaling magpalit ng boyfriend at the same time, parang
tuwing may karelasyon siya, walang parang walang moment na may birthday siya doon. Parang ganun. So, no, nung time na yon parang yun nga, kasi natutuwa siya sa akin kasi nga ang kulit ko, na sobrang positive lang ng energy ko. Tapos, palag-in na ako nun sa office. Sabi niya, parang nagkaroon siya ng random thought na sabi niya, ligawan mo nga ako. Tapos parang ako, sige. Parang naghang ako ng ilang seconds. Pero dined mo ko siya, hindi ko siya parang hindi ko ganong inabsorb. Kasi, ibig sabihin, nagparamdam siya sa'yo. hindi ko alam kung paramdam ba yon. Pero kasi sabi niya sa akin ng diretso, ligawan mo nga ako. Sabi? Sinabi nga sa akin. Gago. Oo. Ligaw mo nga ako kasi parang saya mo maging boyfriend. Okay. Tapos yun, nung nalaman ko yung yung sinabi ngayon, parang weeks yata yun or months after na may sumabog na scandal sa kanya. Talaga ba? Parang nag-agaw siya ng third party, parang ng third party siya. Ay, hindi, yung bino-boyfriend niya, may asawa na. Tapos may nakakuwang screenshot na medyo X-rated na pakita na tonggi-tonggitin. Kasi iba-iba kasi tayo no? Hindi na paman. Iba-iba kasi yung kagaya nun, iba yung style mo. Parang bawat lalaki naman hindi pare-parehas kung paano ka nagpapakita ng alam mo yun, kung paano ka mo pinapakita na may interest ka, no? Tignan mo to, si Zach nag-comment. Sabi niya, syempre, i-entertain na kung feel mo, type ka. Usap-usap, tapos ano ba naman to, Zach? Bitin naman yung mo? Comment mo. Hindi ko nakita yan. Tapos just always keep on laughing. Hindi ko nakita yan. To. Siyempre, yan. Kung feel, tapos yun mga Jakol, no? Bago tayo mag-continue, pa-subscribe sa aming YouTube channel. Kunwaring Podcast with Clay and Ikoy. At tapos, pa-subscribe na din sa Spotify namin, Clay and Ikoy. At pa-like and follow ng aming Facebook page, which is Usapang JKL. Just keep laughing. Yep. Alright. 7:14 PM. Ano pang natin? Ano pang magandang pag-usapan natin? Bitin ko si Zach Latungo. Bitin no? Hindi, alam ko nasa isip niyan. Nasa isip niyan tayo na magdugtong kung anong kasunod ng mag. Depende kung wholesome ka ba or bastos ka. Yeah. Pwedeng yan usap-usap tapos Jollibee. Yan di ba? Ayun, ulit, binabati namin Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa inyo. Lahat ng mga tropa naming nanay, mga kapamilya naming nanay. At kayo ay, isang pagiging nanay kasi talagang mahirap na trabaho yan no? Oo. Yan ang pinakamahirap na trabaho sa buong mundo. Unang-una, wala kang sweldo. Diba? Pangalawa, yung pagod everyday niyan, iba talaga. Masarap na mahirap maging nanay. Totoo yan. Mahirap din naman maging tatay, pero iba kasi yung nanay Oo, kasi share ko lang yung sa akin Kasi biruin mo, ilang kaming magkakapatid. Nagsimula kami sa tatlo kami magkakapatid. Kasi yung bunso namin, parang may malaking inggap namin nung umatun na siya. So sa aming tatlong magkakapatid, parang 1 to 3 years old yung difference
namin tatlo. 1-year-old to 3 years old difference. So, syempre, Ah, yung kulit, pare-pares yung level. Lalo na kung doon time na yun, ako kasi yung bunso nun. So, matindi yung level ng kulit ko nun. So, imagine mo yung stress ng nanay ko nun pag kunyari, naglalaba. Tapos, kukulit ka pa. Alam mo yun, tapos magluluto ka pa ng magluluto ka pa ng tanghalian, hapunan, agahan. Alam mo yun, basta oo, sobrang yung pagod eh, no? Iba talaga yung pagod eh. tapos iba-budget mo pa yung pagkain pang araw-araw ninyo. Kasi yung Mm. tatay, malaki din naman na ambag ng tatay. Pero kasi 'di ba, sa ang ang ano kasi ang ang pinakamalaking contribution talaga sa family talaga is yung nanay kasi siya yung nagbabudget, siya mas Ah, ayun, siya yung mas hands-on sa mga anak. Pero na lang kung parents kayo na parehas hands-on sa mga anak. Kung mm. ikaw yung klase ng tatay na trabaho, I mean, tawag sa'yo provider ka lang. Pero hindi ka nag-aalaga, hindi ka ano mo yun, as in wala kang ginagawa sa mga anak. As in, bigay ka lang ng bigay ng pera, pero yung asawa mo yung gagawa ng lahat. Eh, paano na lang yung mga nanay na nagtatrabaho din, di ba? May mga Totoo. nanay na, lalo na yung mga single mom na, Yan. ano, di ba? Yun ang isa rin yan sa mga dapat saluduhan. Eh. Mm-mm. Nanay ka na, tatay ka pa, di ba? Silang, I can say na sila yung pinaka-perfect definition ng isang superhero. Mm. Ang, Tama, ang mga tama. nanay. Kasi talagang walang ano eh. Kasi lalo na pag nung share ko lang din, nung time na nagbibinata ako kasi di mo alam kung darating kasi yung mga kabataan sa parang lost sila eh. Kung sino yung mga tamang kaibigan nila, Mm. mga tamang kotropahin nila, mga overnight, yung mga bisyo, alam mo yun, magulang Ah, yung unang nasasaktan pag unang nasasaktan pag mm. nalalaman nilang may nangyari sa hindi maganda eh. So, Dati nung bata ka, laging ang tingin mo sa ano, pag teenager ka kasi mostly, hindi naman sa lahat ng mga naging teenager, no? Pero parang mostly nung pag teenager ka, tingin mo sa magulang mo kontrabida eh, no? totoo. Nalala ko nga noon eh, nung second year high school ako. Natuto kasi yung manigarilyo between first year to second year high school. So ginagawa ko Mm. yung kasi si Papa nag-uuwi ng sigarilyo galing duty free. Tapos tinatakas mo, no? Sinasabi ko, "Oy, bibigay ko kay sa driver sa service driver namin, kay Kuya Ali tsaka kay Mang Joby, ay kay Kuya Joby." Ah, pero sa lahat yon Pero no? sa akin lahat 'yon, ibibigay ko sa tropa. Oh, binibili ni Papa no'n isang parang tatlong Marlboro Red, tatlong Marlboro Lights, Mm. tatlong Marlboro Green. Eh, since mentor Ah, na ako, tatlong Marlboro Green. Oh, bibigay ko isa sa tropa, tas dalawang pakete sa akin, sigarilyo. Kasi eto na, hapon 'to, kakauwi ko lang di pa ako umuwi ng bahay. Nasa pa ako, naka-school uniform pa ako. Nandito ako sa may baba ng Bagong Silang. Shelterville, Shelterville Subdivision by Papa. Shelterville, Sisigarilyo ako. Tapos may jeep na dumaan sa likod ko. Yung kuya ko nakatingin sa akin. Pahipak ako. huli ka, huli. Huli, as in humihipak ko yung ano ko, yung tawag dito, yung nagka-dimple sa sobrang hipak ko nun ng sigarilyo eh. Tapos sa sobrang hipak ko nun, edi si kuya napailing. Pagkailing ko nun, Ah, sabi ko, shit, patay. Tapos pag uwi ko ng bahay, eto na, sabi niya, lagot. Pag uwi ni mama, ayun, sinumbong ako. As in talagang lintik lang walang malay eh. As in talagang yung tawag dito, bakya, lumipad talaga. mm. Tumama sa noo ko. Bakya. Bakya! Puta, sakit nun. Kahoy yan eh. Oo, ginawa ko nun, nagtulog-tulugan ako para di ako tamaan. Sabi ko, shit, nangyari ako kay mama. Ginawa ko, akit ako sa taas.
Pag narinig ko ng gate ni mama, patay na. Umakyat agad. Ikaw, Jerry, kayo pa. Aray ko! Tapos yun pinagmumura na ako ni mama na, ikaw, bata-bata mo na, ninigarilyo ka na, ganyan. Magiging addict ka niyan. Yan yung common nilang... Sabi? Common nila yun. Magiging addict ka niya, sunod niyan. Drugs na ang gagawin mo niya, sunod niyan. Tropa ka na sa may sira na buhay mo. Ewan ko, siguro isa sa mga ugali ba? Isa siguro mga siguro I can say ugali ng mga magulang natin na sobrang alala nila sa atin. Minsan naging exaggerated na lahat ng bagay. Actually, kaya lang naman nila nasasabi yon kasi yun yung ayaw nilang mangyari sa atin. Natatakot sila na ganun ang mangyari sa atin. 'Di ba? And masaklap doon, nasasabi ko nang naintindihan ko na siya. Etong time na medyo nagkakaedad na. Pero nung mga time na nandun ka sa age na mapusok ka pa, hindi mo siya naintindihan na akala mo, alam mo na yung ginagawa mo, na pinapangarap mo. Sana lumaki na agad ako. Sana tumanda na agad ako para hindi na ako napapakailangan. Pero ngayon, nandito na tayo sa part na yung pinapangarap mo, gusto mo na bumalik sa pagkabata. Ay, syempre, andun na yung mga responsibilities. Kasi dati, nung bata tayo, inisip lang natin, anong kaya ulam namin mamaya? Magkano kaya? Oo, no? Pagbata ka, ano lang, simple pagbata ka kasi, parang wala ka masyado iniisip, no? Parang ang chill lang ng buhay mo. Biro mo, nung nag-aaral ka, college ka, gigising ka sa umaga, papasok ka, tapos mag-aaral ka, tapos uwi ka na, tapos tulog. Diba? Ganun lang kasimple yung buhay. Pero alam mo yung mga iba ngayon, mga ibang teenager ngayon, grabe din, no? Yung iba, ganyan palang ginagawa, nag-aaral, nahihirapan na sila. Diba? Samantalang dati talaga, hindi ko alam, magkaiba talaga ang generations. Iba yung generations ngayon. Yung generation ngayon kasi, pinagsama kasi ng mga ng mga generation natin na gusto nilang hindi na kasing higpit ng generation na kinalakpan nila. Dati, grabe ang higpit. Hindi ko lang, basta, iba yung higpit na pinagdaanan ko sa lolo natin. Yan, doon talaga, grabe higpit nun. Biro mo, nung bata ako, siguro mga grade 1 ako nun, o grade 2 ako nun, napaaway ako sa Caloocan pa yan, sa Libis. Naglalaro yung mga kalaro ko, tapos wala pa ako hindi ko alam kung tulog ba ako nun or ano. Tapos yung isang kalaro ko umiiyak, paglabas ko, syempre ang expected ko paglabas ko, maglalaro na, ganyan. Paglabas ko umiiyak yung isang kalaro ko. Sabi ko, ba't ka umiiyak? Sabi, basta may umaway sila kanila na taga doon banda sa gitna, doon sa Libis. Sabi ko, lika, puntahan natin. Siyempre, tapang-tapangan ka. Siyempre, tropa, di ba? Mga bata kayo. Tinuro nila yung nangaway sa kanila. Ginawa ko, kumuha akong bato. Inasinta ko gano'n, no? Tinamaan dito, Pag tama dito, tulo yung dugo dito, Sabi ko, huwag ka na mga away ulit, Tapos, umalis na kami. Tapos, siguro mga 6 na, siyempre, papasok ka na ng bahay, uwi na. Maya-maya, may kumakatok. Grabe, wala pa kasi si tatay noon, usually dumarating mga 7 pa. So iniiwan ako sa lolo na di ba magkatapat lang yung bahay namin tsaka yung bahay nila lolo, di ba? So doon ako maya kumakatok yung nanay, nanghihingi ng pera, ipapa-hospital daw yung anak kasi nga bumukol tapos medyo malaki yung sugat sa ulo. Di ko alam ba't nasakto kong doon natamaan. Nasintado din ako no? So yun, going back. Tawag dito, nangihingi na nga ng pera. Ginawa ang lolo ko, binigyan ng siguro 20 pesos yun. Bumili ka na lang ng mefenamic acid, ganun. Para hindi mamaga. Pag alis, lolo ko nun, meron siyang, kasi di ba lolo at lola natin, mga magagaling sila manahe. Nagtatahi sila, di ba? Tapos sa bahay nila sa Caloocan, meron silang makina
Hindi pa yung electric, yung regular lang na ano, nagtatahi ng pantalon. Puta oh. Wala na salita. Pagkabigay ng pera dun sa ano, sa nanay nung nabato ko, ay nampas ako ng inampas ng ano, ng pantalon. Maong yun ah. Mm-mm. Grabe yun. Matindi yun. Tapos, hindi pa doon natapos yung kwento. Pagkatapos akong ano, hindi ako tinigilan hanggang hindi ako umiiyak ng matindi. Nung umiiyak na ako ng matindi, di umalis na siya. Sabi ko, tangina na shit. Sabi ko, buti tapos na. Ganito, makahinga na ako maluwag. Pucha, naglalatag ng munggo sa dyaryo. Ay. Tapos ginawa nang pinaluhod ako. Tapos nakaganon ako. Nakaganon yung kamay ko. Tapos may hawak siyang, di ba pag mananahi ka, meron kayong parang ruler na kahoy na sobrang haba. Siguro 2 feet yon. Di nakaganon yung kamay ko. Tuwing mga ngawit ako bababa, pinipitik ng kahoy yung kamay ko. Pak! Pak! So, ang sakit. So, steady ka na. Iniisip mo na yung kamay mo. Iniisip mo pa yung munggo sa tuhod mo. Pero kung ngayon yun, ano yun? Ang tawag doon? Child abuse. Child abuse. So, pero dati, normal life mo yun, no? Pag di ka nakaranas ng ganun, hindi ka mahal, no? Oo, totoo. Ako naman, hindi munggoy na experience ko, pero asin ang experience ko. Tapos sa ganun din. Sa papa mo yan, no? Kay mama. Kasi si papa nun. Sa mama mo. Kasi nangyari nun, may ginawa akong kalokohan. Kumupit ako sa wallet ng nanay ko. Tapos, nung hindi ko nalibre yung tropa ko, sinumbong ko yung mama. Sabi, Aling Blessy, si Jeric may kinupit. Edi tinawag ako. Tapos pinalo ako ng isang koron. Tapos pinaluhod ako. Ang medyo mahirap kasi nung time yun, yung CR tsaka yung kitchen namin sa tenga. Tiles na maliliit. Kasi talaga maliliit. Ano? Yung tiles namin sa CR tsaka sa... tiles. As in, maliit na ganito kalalaki lang siguro. Mga uso dati yun, yung mga maliliit na tiles. Pang banyo talaga yun. Oo. Doon ako sa ano. Kasi yung CR tsaka kitchen, yun yung tiles namin. Pero yung doon ako pinaluhod. Tapos may asin pa. Tapos nakadiretso yung kamay. Sabi ko, mama, siguro pinaluhod ako ng nanay ko mga alas 4, alas 5. Tapos pinatayo ako ng nanay ko mga 11:30 or 12 na yun ng gabi. Ganon kalala. Pucha, ang tagal na nilang oras yun ah. Oo, kasi hinintay talaga si Papa na dumating. Tapos nung dumating si Papa, Tapos, yung chopping board nilagay sa harap ko. Putulin na natin yung daliri mo. Huwag, Papa. may ganyan din ako kay Lolo. Saan may ganyan ako. Naglalakad ako sa gilid ng NLEX kasi yung libis tabing NLEX yun, di ba? Meron lang butas para makalabas ka sa NLEX. Doon kami naglalaro sa gilid ng NLEX. Tapos ang nangyayari, sabi nung kalaro ko, Rol, ang dami sugat ng may dugo yung paa mo, may dugo. Nagulat ako as in talagang sobrang daming dugo sa parang na-aksidente ako ng matindi. Pagtingin ko, wakwak yung paa ko, nabubog pala ako. Diretso na ako, uwi akong bahay. Sabi ko, kasi si Lola talaga, sumbungan ko yun. Ting nasusugatan ako, lagi nang tanong ko kay Lola, gagaling. Tinatanong ko kung gagaling ba yung sugat ko. Tapos pag sinabi niyang gagaling, kampante na ako kasi gagaling. Nakita ng lolo ko na ang daming dugo. Pumunta sa may tindahan kasi si Lolo, may sari-sari store na medyo malaki, di ba? Kumuha ng isang boteng gas, binuhusan yung pa ako. Yung mismo labasan niya yung pinaka-wakwak. Binuhusan, tapos kumuha ng posporo, sisindihan yung paa ko. Sabi ko, wag, wala lang ako ng paa. Tapos yun na, inawat siya ng lola ko. Lola natin pala. So, ayun, naawat naman, pero grabe yung wakwak talaga yung paa ko. Hanggang ngayon, yung paa ko, di ba kasi nawakwak, may usling, sumara siya, pero may naka-usling laman. Hanggang ngayon, yung maliit na laman, nakalabas pa din. Pero parang balat na yung niya. Pero grabe yan. Sisindihan yung paa ko. In-comment. Nagkataon, para akong Street Fighter na.
May comment, may sinishare sa atin si Cara Tumlos. Same. Sa akin naman, left hand, wak-wak. Binuhusan ni mama ng gas. Tsaka add ng dried na dahon ng sigarilyo. Ay, ito yung sa ano. Ganun ba yun? Pwede ba yun? Daan ng sigarilyo? Mm-mm. Kasi nung ano, minsan din na yung kaklase ko din na taga-Ilocos, umuwi doon sa... Noong time na adik kami sigarilyo noon. Nagdala siya ng tabako. Kasi talagang tabakong dahon pa talaga. Tapos, ano, di ko alam kung sino yung nadapa noon. Tinapalan din ng, ano, ng dahon ng tabako. Yung dahon. Yung sa sigarilyo kasi, maliliit yun. Hindi. Sisiksik yun sa loob ng sugat. Hindi, yung ano, yung comment naman ni Cara, dried na dahon ng sigarilyo. Siguro, I'll assume na, ano, na hindi niya alam yung tabako. Hindi. Hindi ko alam. Asawa ko yan eh. Alam ko ang full story niyan. Okay. So yung mismong ano, galing mismo sa sigarilyo, yan talaga yung binudbud sa sugat. Ay! Ay, hindi ko na alam kung palawanag dyan. Hindi ko alam paano siya nakaka-help. I mean, anong purpose ng dahon sa Yossi? Para saan kaya? Feeling ko pampaampat ng dugo yun. So, mission mo yan. Pag ano, papunta mo itita-kay, tanong mo, anong purpose ng sigarilyo? Happy Mother's Day sa iyo, love. Salamat sa sa sobrang pagiging mabuti at ulirang ina sa ating dalawang bagets. Yes. I love you very much. Ayun, salamat sa sigarilyo. Hinahiyo. Sigarilyo. Ayun nga mga Jackal. So, pinagkukwentuhan natin ngayon tungkol sa ating mga magigiting na ina. Kung meron kayong mga kwento, kung meron kayong gusto niyo ipa-shoutout ang inyong mga loving mother, comment lang kayo at i-call out natin. Si Ryan J daw, Happy Mother's Day daw sa kanyang super mom, si Tita Malu. Si Ryan J, hindi ko makakalimutan to eh. Matindi to. Si Ryan J, kabanda ko to, diba, sa Blistered. Nag-inom kami dati ng sobrang inom, kasi lasing na lasing kami. Tapos, binaba namin siya sa SM North. Hindi niya alam paano nakauwi, oh. Paggising niya, laman ng guitar bag niya, puro mga bote ng serbesa negra na, may laman pa. Mga ilang bote to? Ganong katindihan si Ryan J. Hindi ko alam eh. Pero, isipin mo kung ilang kasyang bote sa guitar bag. Diba? Isa kang alamat, Ryan J. So, miss ko na ngayon si Ryan J. Nakakaulol din kakwentuhan yan eh. Oo. Yung si Ryan J. Saka yung kapatid niya na very famous. Si Richard. Meron kami tropa. Meron kami kapatid ni Ryan J. Ang apelyido nila Gomez. So, Richard Gomez siya. Diba? Ay, dapat pala dapat di natin sinabi. Ay. Dapat pala sinabi natin na i-guess natin si Richard Gomez. I-guess naman. Gusto namin welcome sa inyo ang aming guest for today, Mr. Richard Gomez. Magugulat. Gomez. Magugulat sila. Richard Gomez. Ito. Hindi nga lang to si Goma. Si Gomo to, Gomo. Si Gomo. Tsaka going back sa mga ulirang ina. Hindi ko rin malilimutan sa nanay ko. Every lunch. Kasi talagang hindi siya nakakalimot na magluto ng ulam para sa amin. Isa sa pinaka-epic kong experience kay mama is nasa Don Bosco pa. Don Bosco ba? I'm not sure kung Don Bosco ba to. Oo nga pala, no? Nagano ko nga pala, Don Bosco ko nga pala, no? Big time! Oh, yeah. Hindi man big time. Dahil sa tulong din ng mga taong very close to our hearts. So, yun nga, going back. So, normally kasi, si mama, pag hindi nakapagluto ng lunch sa umaga, kasi normal kasi, lutuan ako ng lunch ni mama sa umaga lang, baunin ko na. So, pag nalilimutan niya, nalatawa ko sa comment. Mamaya ka mabasahin yan, Mavi.
Natawa sa akin. Kwento ko muna. Sorry. Mga, mga weapon of choice. Comment kayo kung ano mga weapon of choice ng Weapon of ng choice mga yun. nanay nyo. Mamaya pagkukwento natin yung mga weapon, mga choice of weapon ng mga airmats ninyo. Magandang topic yan. Okay, going back. Itong, Going back. kasi yung common nga, lulutuan nga ako ng nanay ko ng ulam sa umaga, din papaunin ko niya sa school. Tapos, pag hindi nakapagluto si mama ng ulam sa umaga, sabihin niya, Jeric, dadala na lang kita sa lunch mo. Okay, sige. Eh di, lunch. Bibigyan kang pera. Ano to? Ano? Siguro mga grade 2, grade 3 yata ako nung time na yan. So, ang normally kasi ang pera ko noon, pang recess lang. Lunch talagang babaunon ako ni mama nun. Eh di, lunch. Pag di siya nakaluto ng umaga, dadalhin niya ng mismong lunch mo sa Dadalhin school. niya. Pipick upin ko sa Okay. Eh, ito na, lunch na. Excited na ako. Pagdating ko doon sa guard, Maraya, ito ba? Plastic Jollibee. Shit. Tapos box. Ay, styrofoam pa nun. Hindi pa box yan. Styrofoam na, na chicken. Shit, sarap ng bako. Pero medyo kinakabahan na ako. Kasi, yung plastic na Jollibee, medyo lukot. Hindi siya yung, kasi iba yung lukot sa bagong labas na plastic ng Jollibee. Versus yung second hand. Sa nagamit na. Nagamit na. Ito. Medyo duda na ako. Tsaka yung alingaso ng chicken, wala. Hindi mo na yung Chicken Joy. Naniniwala ako sa powers ng nanay ng Chicken Joy. Eh di, pagpasok ko ng classroom, kasi pag may baon ako, matik, classroom ako kain. Lex, uy, Jericho Jollibee. Moment of truth. Pagbukas. Medyo gusto, nung time na binuksan ko na yun, gusto ko nang takpan ulit kasi yung laman nung baong ko, tilapia tsaka kanin. So, hindi pa uso yung mga post sa Facebook na, ganun na technique ng nanay. Style kasi yon. Style yan. Tangin na si Jericho naka-Jollibee. Sarap. Pritong tilapia. Sabi, baba agad ako. Sabi ko, saan ka pupunta? Sabi ko, hindi, punta ako sa canteen. Doon na lang ako kain. Sabi ko, bakit? Hindi naman kami hingi sa'yo eh. Sabi ko, hindi. Bibili din kasi ng soft drinks eh. Kunyari, bilang soft drinks. Dito to, pupunta ako ng sa Don Bosco kasi, parang dalawa yung canteen. Isang sa may bandang stage. Tapos isa dun sa likod. Sa likod ako para first open field siya. Yung alingaso ng tilapia, hindi mga alingaso. And second, kunti lang mga kumakain doon. So, nabigyan ko ng... So, hindi halata na. Nabigyan ko ng justice yung kinain, yung pagkain ko. Pagbalik ko ng lunch, sabi ko, kumusta yung Jollibee mo? Sarap, dapat binigyan mo ko. Tawa din siya ng tawa. Ha? Tawa din siya ng tawa. Oo. Pag-uwi ko ng bahay, sabi ko, pinalo ko si mama. Sabi ko, mama, ba't naman ganun yung baong ko? Tapos tawa kasi mapigtripan pala niya. Sabi niya kasi, wala kasi yung maisip na, wala kasi yung makitang baunan eh, sabi niya. Nakita ko itong hinugasan ko, nilagay ko yung kanin sa yung tilapia. Ibig sabihin, hindi niya tinatapon yung styro, no? Hinugasan niya, Hindi ko na alam si mama kasi ganun. Naniniwala siya na as long na hindi as long na hindi pa nasisira, pwede pa siyang gamitin. Ganun naman mga nanay eh. Diba? Ikaw, meron ka bang kwentong ganun? Wala eh. Tsaka pala? Wala. Baon ko kasi dati lagi pera eh. Pera talaga. Tsaka Kasi syempre, si nanay nasa abroad, diba? Si tatay naman di nagpe-prepare ng food kasi nung bata ako nag-work siya. Hindi, tsaka yung high school days din, common na ginagawa ni mama din kasi. Parang niluto siya ng nilaga, yung mga disabaw. Ang hassle lang kasi. Yun ang favorite ko, nilaga. Oo, favorite ko nilaga. Pero syempre, yung time na yun, hassle kasi syempre kasi si mama,
kung maglalagay dito sa top sa ano sa tawag dun, lock and Lock and lock. lock and lock. Sa lock and lock. Ah. Ang ginagawa ni mama, sobrang May umaako lock yung and lock na ba dati? Hindi, Wala hindi. pang lock and lock dati. Tupperware lang. Tupperware lang. What I mean is, Tupperware. kung sa simplest explanation, sa lock and lock na baunan, para madaling maintindihan ng mga viewers natin or mga listeners natin. Sa lock and lock na nalalagyan, punong-puno yung sabaw. So pag binuksan mo 'yon, meron kang 1% chance na hindi ka mapapasok. Kasi the rest ng yung 99% mataas Pasukan. ang paso ka. Kasi nga, pag bukas mo pa lang, syempre, mag-wave yung Tatapon na sabaw, yan. tatapon, paso ka kagad. So, Tsaka may naipon na pressure sa loob yung kung mainit nilagay. Tapos tinakpan, bubukol ng konti yung takip nun. Pag binuksan mo ngayon yun, sisingaw yun. Talsik talaga yun sa'yo. so yun lagi yung experience ko kay mama nun. Sobrang init na kanin, sobrang init na nilaga or sinigang. Yun lang yung ano ko. Alright. So, doon na tayo sa most awaited Sa comment question. na to, matinding comment na to. Hindi, dalawa kasi yung comment eh. Unang comment, ano ang mga special weapons ng nanay nyo mga boss? So, unahin natin yan. Okay. Kasi sa part ko, wala akong mas-share siguro dyan. Kasi nga si nanay naman hindi na mamalo eh. So, naninermon. Ayun ang gan. Siguro yun ang special weapon. 'Di ba? Parang ang superpowers niya ano, ayun nga nagsi-sermon. So bibig ang weapon, 'di ba? Ang mostly ang lolo talaga natin, siya ang may weapon, pero si nanay hindi eh. Ikaw, hindi manghuhula ako ng special weapon ni Auntie Blessy. Go. Either hanger, sinturon, o chinelas. Either dun, isa sa tatlong yon. Actually, all of the above. Pero ang May armory na, pero ganun yung laman na. sa chinelas, meron ka pang level of level ng hardness. Pwedeng rubber lang, pwedeng wood, which is yung bakya. Pwedeng may bakya nga pala, no? So, tayo ng matindi dun. Solid wood yun eh, bakya eh. Totoo. Solid wood. Sakit nun, shit. So, ang very common na ginagamit sa nanay ko is sinturon. Sinturon. Sobrang tapos yung ginagamit pa na sinturon is yung Marlboro na brand. Pure leather yun, no? Pure leather yun. So, yun ang madalas kong Kaya pag nilalate ako ni mama, pagdating sa school, kitang-kita mo yung mga latay sa legs ko. Buti na lang, time na yun, transition na kami from shorts to pants nun. Kaya medyo natago yung mga latay ko. Pero, naalala ko si mama, pag lumatay, as in talagang bawal lang matindi, no? Bawal lang hindi bumabakat. Kasi pag bumabakat, pag hindi bumakat, ulit. Sa ano pa ba? Sa hanger, hindi masyado kasi nangihinayang si mama na baka maputol. Hindi niya magagamit ulit sa masusunod niyang labahin. Pero nagagamit niya minsan pag hindi nga nakokontrol. Ako sinturon ang madalas sa akin talaga, pero kay lolo tsaka kay airpods. Pero nakadaming sinturon din ako, yung mga latay talaga yung sinturon na yan. Sakit na sinturon eh, no? Meron pa kayong sinisinturon ngayon? Tingin mo, may mga Feeling ko wala. experience pa kaya ng sinturon ngayon? Ano na lang yan, mga palo na lang sa kamay, Baka. yung mga kawayan sobrang nipis. Pero dati sinturon talaga eh, no? Grabe yun, yung sinturon eh. Lumalagitik talaga yun eh. Tsaka nag-iiwan ng yung marka yun, kinabukasan, kitang-kita sa yung sinturon. Sobra. Sa akin nun, yung mismo logo ng Marlboro, bumakat pa talaga sa akin. So, sakit eh. Ganun siya ka-hardcore.
Tsaka yung ang palo ni mama sa akin, hindi yung isang hatawan na gano'n. Hindi. Yung talagang, alam mo yung, kasi ang unang latay, Makate. Ang mga sunod na nun, Oo. yun na, mapapaano ka na yan, mapapatawag ka na ng Diyos ng inchik niyan. Sobrang nun. So, ito, may isa pa tayong comment. Saan na yan? Nawala yung comment. Rate nyo from 1 to 10 na mga weapons of mass destruction. Yung unang tattoo natin nung mga bata na di Ang bata pa na di malilimutan. Ano ibig niya sabihin? Unang tato? yung tattoo natin, yung mga latay, yung yung mga bakat nung sinturon, yun ang pagkakaintindi ko. Ito naman si Shane, meron din. Sabi, luluhod sa asin. Pero sasabihin ko, ihi ako sa CR. Babasahin ko yung tuhod ko, then luluhod na ako sa asin. Ang ending, matutunaw yung asin. Hack ko yan ng bata ako. Swerte mo, boy. Swerte mo, asin. Ako monggo eh. Kahit basahin ko yung pag binasa ko yung tuhod ko, lumuhod ako sa monggo, madadagdagan pa yung magiging toge yun eh. Ay, sa akin naman, Pag nabasa yung monggo, nagiging tinutubuan ng dahon eh. at sa akin naman, asin din ako. Pero ito kay Shane, ginawa niya ng pack. Akin hindi. Asin talagang yung pawis ko tumuno sa mga asin. Pero yung asin kasi sumusugat yun eh. Oo, totoo. Sumusugat siya. Kasi may mga part na natusok-tusok yun. Pero yung munggo kasi hindi eh. Although, lulubog yun. Lulubog sa balat mo. Mahapdi yan pag pag natunaw na. Kasi tama yung sabi mo na tutusok siya at the same time yung pawis nung asin papasok sa loob yun. Kaya pag tayo mo nun, ay giatay ba? Tapos ka. Swerte mo kung mayaman ka na, yung sobrang yaman mo. Pinapaload ka sa iodized salt. Laking aircon ka nun. Sige, Neo. Tapos You make kukunin yung load to the iodized salt. You make load, get the iodized salt. Tapos pag load nung walang mararamdaman kasi parang powder yun eh. Yeah, I'm so naiinis sa'yo, ha? Inday, you get the iodized salt, ha? You get the iodized salt. Put to the newspaper. Go to the newspaper. I know, the Vogue magazine. And you make luhod-luhod there, okay? I'll give you 10 minutes. And And then after 10 minutes, go to your room. face the wall. Jesus, Mary, Joseph, ha? Mama, hindi mo ako naiintindihan eh. Rockers ako eh. Ay, naku. I'm so sorry for you, ha? Ano ba? Ay, si Cara, may mga message siya. May comment din. Mama ko, bibig with the dash ko. Ka-OA yan. Shoutout sa'yo, mama. Shoutout, Maki. May Balik tayo dito sa yung kay Mavi. Destruction, yung unang tattoo natin nung bata pa. Ikaw, anong experience mo kay Auntie Blessy nung unang nakita kang may tattoo? Ay, Ano dyan? Malilimutan. Kasi unforgettable ang na-experience yan. Kasi time na yun, ito yung may tattoo sa dibdib. Tapos, ewan ko kung anong kabubuhan din na pumasok sa akin na yung time na bagong tattoo ko, ang pinusuot ko mga damit, kulay puti. Di isang umaga, sabi ni mama, hatid ko daw si bunsong kapatid sa school. Siyempre, pupungas-pungas pa ako. Umupo muna ako sa sala habang hinihintay yung kapatid ko na tapos mag-inis. Maya, hinila ng nanay ko yung damit ko. Alam mo yung mata mo pupungas-pungas, bigyan ng laki. Kita, nahuli. Ang ina ka, kaya pala yung mga damit, may mga tinta-tinta yan, may papuka na pala. Pero magaling na yung tattoo mo nun. Hindi pa. Ay, siguro na, pagaling na siya.
Nagaling na siya. Naglalangib na siya. Sabi niya, paboran mo yan. So, pag mo siya magawa, ganun pa ako. Siyempre, medyo panitigyan ng mama. Nung na-realize ko na sabi, kasi dumating na yung ko-eyan ni mama. Sabi niya, sunod yan, magda-drugs ka na, mag-a-addict ka na. Yan. Kasama ka dyan sa pinsa mong addict. Drugs ka na. Kasi yan, mga takaw gulo yan. Maugulpi ka niyan. Ganun yung impression dati, no? Ganun, minsan nakakasama ng loob yung mga ganun, no? Na dati pag nakita kang puro tattoo, sabihin sa'yo, nag-a-addict ka or what na. Eh, ganun di ba pwedeng di natin artistic ka lang? Diba? Ganun kasi yung thinking sa mga, lalo na dati naman kasi ang tattoo. Generation natin, no? Ngayon, iba no? Mga bata ngayon, ang aga nagpapatato, Noon kasi, dati pag may tattoo ka, galing ka muslim. oblo, no? Oo, galing kang oblo. Eh ngayon, medyo tanggap na siya ng society natin. Siguro kung buhay pa si mama ngayon, tapos i-interpret niya yung tattoo ngayon, feeling ko mag-iiba na rin yung thinking niya sa akin. Kasi syempre, hindi lang naman na ako makikita yung may tattoo, madami na. Madami ng tao. Kasi sobrang dami ng may tattoo ngayon. Hindi na hindi ka na weird tingnan. Parang ngayon, mas unique ka na kung wala kang tattoo. Oo. Diba? Iba na ngayon. Ganun na ngayon. Ako naman dati, pilit kong tinatago yung mga tattoo ko kay nanay. Pero partida, yung unang dalawang tattoo ko, sa Qatar ko pa yung pinatato, hindi niya nakita. Pero nung pag-uwi ko ng Pilipinas, unti-unti na ako napuno kasi nga, syempre nakilala na natin si paring Dante, di ba? Si Jax. Nung umuwi siya na sobrang dami ko ng tattoo, hindi ko alam kung paano ko itatago. Ginawa ko, everyday ako naka-sweatshirt. Summer yun. Tinitiis ko yung init. Sobrang init pero naka-sweatshirt ako. Hanggang isang araw, parang may lumabas na part ng sleeves ko sa pinakadulo ng sweatshirt. Ayun na, dali na. Di man ako pinalo, pero syempre, yung pinagalitan ako ng pinagalitan. Pero syempre, nandoon yung part na ina-explain mo yung mga bagay, di ba? Na hindi naman porke may tattoo ka, masama ka, hindi naman porke may tattoo ka, marami kang bisyo. Okay, hindi porke may tattoo ka, hindi ka na makakapagtrabaho, di ba? Buti nga ikaw, naipaglaban mo eh. Ako, yung sa ko kay mama, hindi ko na siya talaga naipaglaban. Hindi ko na siya kasi nung time na din na nahuli din ako, nag-research ako nun, how to remove tattoo. Doon nakita kong ang mahal. I-appreciate ko na lang yung tattoo. Grabe. Ganun ako kay mama nun. Tapos nung umalis si Papa sa barko, di pa kasi full sleeve nun. Sabi ni Papa, huwag ka nang Papa full sleeve alam niyang balak mo na. Alam niya na balak mo na magpa full sleeves. Siguro. Kasi nakita niya na naka-short sleeve na ako eh. Sabi niya, huwag mo nang dadagdagan yan Please lang, Jericho. Tapos nakumiti lang ako. Ngayon, umuling sampa ni Papa sa barko. Sunduin niyo ako. Sundo namin. Paglabas ni Papa, ay shit na pa. Napakamat sa ulo si Papa eh. Lintik, sabi ko, nagalitan ka? Kinausap lang naman ako. Sabi niya, sinabi ko nung wag mo nang dagdagan. Dinagdagan mo pa. Sabi ko, saya eh. Nung time na yun kasi, malakas ako incentive din nung time na yun. Kaya, nung time na yun, binata. Doon tayo sa mga... Iba pa dati. Oo, iba pa. So, yun, ganap na 7:55 a.m. Ilang minutes pa tayo, San? 9 minutes before we wrap up. 9 minutes. Alright. So, ulit, pag dito, pa-like or pa-subscribe po sa aming Facebook page. Pa-like and follow ng aming Facebook page, Usapang JKL.
Pa-subscribe sa aming YouTube channel, Kunwaring Podcast with Clay and Ikoy, and sa aming Spotify, Clay and Ikoy. Clay and Ikoy ang Spotify, no? Usapang JKL din. Usapang JKL. Yep. Okay. Usapang JKL with Clay and Ikoy. So, ayun. Salamat sa mga nanood, sa mga nakinig. Upload namin to sa Facebook within the next few days. Edit lang muna. Ano pa? And we would like to Basta, say thank you sa lahat ng mga nag-comment, nag-share ng mga stories nila. sa mga nag-share ng stories nila. Mga susunod na episode, mag-guest tayo ng pupunta tayo sa iba't ibang lugar para mag-guest. Niluto na namin yung mga schedule. Yan pa namin ang mga schedule na magkasama kami. Kasi magkaiba kaming lugar ni Ikoy eh. Podcasting from Calamba, Laguna. Si Ikoy naman ay sa Norsagaray, Bulacan. Omsiam. Okay. Norsagaray, baby, represent. Hirap pala ng tubig dito, baby. Baby. Fine water, ano Pinakamaganda niyan, play natin yung yung problema ng mundo ni paring Dante La Salita. Problema ng mundo ba The tayo? Quadro Band. Isa yan sa mga natin eh. Okay. Para sa ating kaibigang nasa Dubai, papaya. Mag-iingat ka dyan palagi. Na. There you go. Yung katang yan ay ginawa ni Dante Salita. Isa yan sa mga maangas na tugtugin. Parang Aerosmith of the Philippines yan eh. Alright. Sinong next episode, mag-guest na tayo sa gawa natin paraan na makapag-guest na tayo next episode. We will try our best. Next episode. And excited na kami. Pag meron kayong mga mga gustong ipa-promote, PM nyo lang sa amin. Meron kayong mga small businesses, PM lang kayo para na natin. Tsaka send na rin kayo ng sample para may describe namin kung gano'ng ganda yung mga depende. Tado, paano kung ipopromote natin funeral homes? Huwag kayo magpadala ng sample pag funeral home. Okay na pero kaya namin siyang imagine. Mahirap na sample yung funeral home. Ano pa? Ikaw, saan? May gusto ka bang sabihin? Meron ka bang Wala naman. gustong ipabatid sa kanilang lahat? Mga gustong bating my birthday? Wala naman. Ingat lang talaga kayo sa panahon ngayon. Sobrang init. May init. Stay hydrated, guys. Stay hydrated. Drink your water. Uminom ng tubig. Walong baso. Pwede. Walang baso po, Chayan. Hindi naman... Walang baso the whole day. Walang baso, pinipilit mo eh. Pinipilit mo eh, no? Pinilit eh. Isang laklakan yung walong baso sunod-sunod eh. No? Sabi nga ni Kara, habang tumutugtog ang problema ng mundo, shoutout sa mga nanay, lola at titas na mga matitikas. Ano mga problema ng mundo, kayo ang aming lakas, kayo ang tunay na rockers. Rock sa inyo. Happy Mother's Day. Alright. Happy Mother's Day sa inyong lahat. Okay. So, this wraps up our episode for today. What's up? Thank you for listening. Salamat. Hanggang sa susunod ulit na episode ng Usapang JKL. Ako si Ikoy. Ako si Clay. Hanggang sa susunod na episode. Paalam. Paalam. Bye-bye.